Okay, mga ka-tech moves, magandang buhay sa ating lahat. Ayan, nandito na tayo. Ito na yung pinakaabangan ninyo. Ito na yung matagal nyo nang inaabangan. At ito na yung video. Okay, so bagong lahat, nais ko po kayong i-welcome sa ating pong channel. Welcome po to our channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay. So, shoutout muna tayo. Alright, maraming gusto magpa-shoutout mga ka-tech moves sa ating YouTube channel. Sa mga nag-comment sa ating unang video. Ayan, shoutout natin mga ka-tech moves. Una, ito si Rick Obidencio. Rick Obidencio, shoutout po sa inyo. Magandang buhay. Si Sir Jongs Arami. Ayan, magandang buhay po sa inyo. Sir Jongs Arami. Next, eto, ang hirap namang banggitin. Francisco Bernardo Bacho. Okay. Magandang buhay. Next, Peping Mapandeza Lamalan. Ayan, pambihira. Hindi ba kayo nahirapan magsulat ng mga pangalan ninyo? Shoutout po. Again, si Brother Mike. Alright. Pangalan niya, Brother Mike. Ivan ko. Yan, sir. Magandang buhay sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. And then si Rod Iski. Yan, Rod Iski. Yan. So, shout out sa inyo. Mga ka-tech moves. Alright. Next. Gary Supe. Yan. Magandang buhay po dyan. Gary Supe. Next. Hermani Sanchez. Yan. Magandang buhay po. Happy New Year. Yan. Salamat po. And then si Mas Y Channel. Mas Y Channel. Yan. Shout out. Next, Win Love. Mga pangalan Win Love. Alright, shout out. Then shout out po kay Jerlabs Jr. Jerlabs Jr. Nagdugtong Jerlabs. Jerlab Z tapos Junior. Shout out, magandang buhay. Next, Jester Manuel. Yan. Shout out po sa inyo, magandang buhay. Dondon Adarohen. Yan, magandang buhay po. Shout out po sa inyo. Then, Palikipli Ismael. Jalkipli. Yan, Jalkipli pala. Pambira. Jalkipli Ismael. Ano pang mga pangalan itong pinagdalagay dito? Shout out, okay? Then, Captain Bluebird. Yan, Captain Bluebird. Yan, shout out po. Shout out, magandang buhay. Then, last but not the least, Jaguar Alpha Yankee TV. Yan, shout out po, magandang buhay. Salamat po sa mga nag-comment sa unang video po natin. Okay? So, kung nais nyo pong ma-shout out, mag-comment kayo sa video na ito. Mag-comment down kayo sa video na ito. Para sa ganun may shoutout ko po kayo sa susunod na mga videos po natin. Okay? So, ayan, ito na mga ka-tech moves. Sana ay masaya tayo, excited tayo. At i-share natin, okay? Kung ngayon ka lang napadpad sa ating channel, paki-subscribe itong channel natin. I-click mo yung notification bell sa tabi ng subscribe button para maabangan mo lagi yung ating i-upload na mga videos. Alright? At i-try mong bisitahin mga ka-tech moves yung description area nitong video na ito dyan sa baba. May description area. I-try mong bisitahin kasi andyan yung mga links, video links ng una nating in-upload na mga videos natin sa YouTube channel ko na ito, Tech Moves for Fun. Baka andyan yung hinahanap mo. Try mo lang i-browse. At pwede rin naman na i-browse mo yung videos nitong Tech Moves for Fun na channel natin. Pero dyan sa description area, inilagay ko na dyan yung mga mahalaga na mga video links. Okay? Baka andyan yung hinahanap mo at makatulong sa'yo. Alright? So, sana ay nakahanda na tayo. Ito na po yung ating video. Ayan, ito na po yung ating Omni Vertical Antenna VHF. Okay? So, excited po ako sapagkat alam ko na malaking tulong ito sa atin. Ang purpose ng channel natin ay makatulong sa iba. Ayan, may bahagi yung mga
naipon nating kaalaman mula sa mga eksperto, inipon natin, natuto tayo, kasi nag-aral tayo, ayan, nagre-research. Then, pag makabuo, okay, ayan, ibabahagi din natin yan. Give and take lang yan mga ka-tech moves, okay? Give and take. Ang purpose ng channel na ito para mag-enjoy tayong lahat, makatulong. Alright, sa lahat ng mga mahilig sa radyo. Magandang buhay. So, shoutout po sa Kabalikat CDCOM 338 Chapter Nagbukel Base. Ayan. Magandang buhay po sa inyong lahat, sa ating lahat. Alright, so ito na po. Ito na po yung video. I-reveal na po natin yung sukat niyan. I-explain ko po yan para yan, makita na po ninyo. So, dyan lamang po kayo at magandang buhay po sa atin. Okay mga ka-tech moves, so ito na yung pinaka-aabangan ninyo na video mula dun sa unang in-upload ko na aabangan ninyong vlog. At ito na po yun. Alam ko marami nag-aabang dito, lalo na sa mga mahilig sa radyo, sa antena, sa communication, lalo na sa mga mahilig mag-homebrew. Ayan. So malaking tulong po ito. Ang bottom line ng vlog na ito ay para matulungan yung mga nagtitipid. Ayan. O talagang sadyang kulang lang sa budget. Ayan, yun po ang purpose. Matulungan ng mga nagraradyo na at least magkaroon naman ng maganda-gandang antena kaysa bumili ng brand new, ang mamahal. Pero dito sa mga ganitong homebrewed antena ay hindi naman nagkakalayo sa performance, nag-enjoy ka pa at murang-mura pa. Okay? So, eto na. I hope na makatulong sa bawat isa at masundan ninyo itong tutorial na ito. Okay? DIY. At bago tayo mag-umpisa, sana habang panonoorin nyo ang video na ito, sana may papel at ballpen na kayo dyan. Kasi habang magsasalita ako mamaya patungkol dito, ay sasabihin ko yung mga bawat sukat. So, para hindi nyo ma-miss ang mga bawat information, dapat may lapis, ballpen o papel na kayong dala-dala dyan. Okay? So, ang kakailanganin natin na mga elements, tayo mag-umpisa na. Sa antena na ito, ang kakailanganin na sizes sa paggawa nitong antena na ganito ay ito ang mga sizes na kailangan: 3/4, 5/8, 1/2 at 3/8. Yan mga ka-tech moves. Tapos kailangan natin ng PVC pipe, size nya ay 3/4. Then kailangan natin ng square boom na size nya 1 1/4 by 1 1/4. Okay? So I think yun lamang yung mahalagang kumbaga ingredients nitong paggawa ng antena na ito. Okay, so atin ang umpisahan. Mag-uumpisa ako i-explain. Ito ay nabuo na. Okay, nabuo na, isasalpak na lang. For the sake of time, ang video na ito, sasabihin ko ang bawat sukat, i-explain ko mula sa square boom hanggang pataas, maging sa mga radials. Ayan. So, bali explanation na lang itong gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo, i-reveal ko sa inyo yung mga bawat sukat at i-explain ko ang bawat pagkakagawa. Okay? So, kailangan pala natin ng wire. Okay, electrical wire. Ito, teka lang. Electrical wire, ito yung size niya mga ka-tech moves. Oh. Kikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Yun, 2.6 mm. Ito yung nakalagay eh. Ayan o. Ito yung ginagamit ko sa facing coil, loading coil, facing coil. Pwede rin sa facing coil, ayan. Pero sa loading coil pala, ito loading coil, ayan, ito yung ginagamit ko sa loading coil. Ayan, okay? Na-advertise na. Alright. Para sa loading coil, kailangan natin yan. Tapos sa facing coil, ang kailangan natin na size ng wire ay size 14. Okay?
Parang ganito, size 14. Electrical wire, kahit may balot pwede, walang problema. Size 14, okay, sa facing coil. Yan, mamaya ipapaliwanag ko naman yan eh. So yun po yung mga kailangan natin. So mag-umpisa na tayo sa ating explanation. So again, sabi ko mag-umpisa tayo dito sa baba. I-explain ko hanggang pataas. Yan. So makikita natin dito, meron tayong ayan, bracket. Ayan, DIY bracket din ito. Ayan, ipapaikot ko para makita nyo yung pagkakagawa. Ayan, ito. Ito, bracket. Dalawa. Ayan, ipapakita ko. Na-welding ito mga ka-tech moves. Ayan. So, dalawang tornilyo ito. Ayan, dalawang tornilyo. Then, winelding lang dyan kasi nga, mahirap din bumili ng bracket. Maghanap ng bracket. Parang dito sa amin, walang mabibiling bracket. Kung bakit nga naman wala. Ayan, buti na lang merong pwedeng gawin. Ayan, DIY. Okay? Ayan, pagluluwagan mo ito, maalis mo ito. May adjust mo. Ayan, may adjust mo sila. So, ayan. So, andito yung SO239 natin. Ayan. At least maganda. Medyo nakatago kahit papano. Hindi direct sa sun. Hindi direct sa ulan. Tubig. Ayan. Ito yung magiging radial holder. Papaikot ko lang siya. Yan, para makita nyo kung paano na ikabit. Okay, para sa mga gagaya alam yung gagawin ninyo. Yan, simple lang ito mga ka-tech moves. Basta may gamit kayo dyan, madali nyo lang sundan. Okay, so sa sukat na tayo. Itong square boom na ang size niya ay 1 1/4 by 1 1/4. Ang measurement nito, okay, ay 12 inches. Yan, 12 inches. Ayan, hanggang dito sa pinakadulo niya dito sa taas. Yan, 12 inches yan. So may nakausli lang ng konti. Ayan. Okay, may nakausli. Ayan, tingnan natin kung ilan yung sukat nung nakausli. Okay, siguro sa centimeter ay 1 centimeter sa centimeter. Ayan, nakita nyo. Basta sa centimeter, ayan, kung mahirap makita, pero ako nakikita ko. Ayan, mga 1 centimeter lang yung nakausli dito sa taas, okay? Ayan, ito. Ayan, 1 centimeter. Ito. Okay? Next. So, yun po yung square boom. Alright? Then, itong radial holder. So, ito ay aluminum po lahat ito. Aluminum na ang size niya ay D4. Ayan, D4 ang size nito. Itong pag bumili kayo, maghanap kayo sa mga aluminum supplies, hanapin nyo D4 na aluminum. Ayan. So kinat lang po ito, okay, kinat para magkaroon tayo ng ganitong size. Ayan, diskartehan nyo na lang, okay, para maging square siya. Ayan, wala tayong mabibiling ganitong square na square, gagawin mo talaga itong square, pero D4 ang size na kakailanganin pag bibili. Ang sukat nito mula doon hanggang dito, okay, mula doon hanggang dito ay 1.6 inches. Okay? Mula doon hanggang dito. 1.6 inches. The same. Mula doon hanggang dito, 1.6 inches. So, square siya. So, kumbaga, parehas lang siya ng sukat dito, doon, at saka doon. 1.6 inches. Yan, yung distance nito. Mula doon sa square boom hanggang dito sa dulo niya. Okay? Then ito, ay 2 cm. Okay, 2 cm. Ayan, yung kapal nito. Itong naipa bend. Pero walang kinalam. Actually ito, mga tech moves, walang kinalaman nito sa performance. Kung lang siya, parang
pinaganda lang para mas maganda yung pagkakakabit ng radial. Ayan o, binutasan dyan. Bawat dulo may butas. Ayan, sana makita nyo. Ayan, pati doon may butas. Ayan. Pati doon may butas. Ayan, pati doon. Ayan. Kasi doon ipapasok ito. Sample lang ha, sample. Ayan. Then itong radial, of course, may tornilyo. Kasi ito tornilyo dito. Okay, so sa radial nga tayo, ano? Sige, radials muna tayo. Okay, kung sa radials, ayan, tinanggal ko yung tornilyo. Ayan. Okay, ayan, mula dito. Right. So, sa radial naman, ang size nitong radials para sa radial ay size 3/8. Okay, sa radials ay size 3/8. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Then, ang measurement niya, okay, mula dulo hanggang dulo. Ayan, dulo hanggang dulo nitong radials ay 20.4 inches. 20.4 inches yung haba nito. Lahat itong apat na ito. Okay? 20.4 inches. Ngayon, sa paglalagay dito, ayan, parang ganito sana, no? Papasok ko yan. Ito, mga Techmoves, ha? Walang kinalaman kung ilan ang nakausli dito. Okay? Yung distance nito hanggang dito sa dulo. Okay? Ayan. Mula dun sa dulo hanggang dito sa may ito yung nakalabas, walang kinalaman yon, basta ang sundan nyo lang na sukat ay yung 20.4 inches na haba. Kasi pagka ipinasok mo ito dito, isagad mo lang basta pumasok na ito. Halimbawa dito sa kabila, no? Ayan, eto isagad mo sa loob. Ito sana nakikita nyo, no? Ayun, sa loob kasi nito mga ka-Techmoves, parang ganito sa loob niya. Basta magdikit lang siyang ganyan sa loob. Yan, tinitingnan nyo pa, yung butas dyan ay yan, oh, katapat niya na yung butas ng pagtuturnilyuhan. Yun, oh, yung pagtuturnilyuhan. Ayan. Basta isagad lang sa loob. So kung isasagad ko yan sa loob, ito, ipapasok ko dito sa loob. Ayan. Ayan, oh, saktong-sakto yung butas sa ito, pagturnilyuhan. Okay? So, ganyan ang magiging itsura. So, walang kinalaman ito, itong nakalabas na distance. Wala yan. Ang mahalaga, makuha nyo yung 20.4 inches na haba nitong mga radials. So, ganyan po ang paglalagay dyan sa radials. Okay? So, tapos na tayo sa radials. Then, of course, yung SO239, nadaanan na natin kanina. Basta ganyan lang paglalagay. Wala namang kinalaman yan sa performance. Ipapakita ko lang kung paano na-diskartehan na mailagay, okay? Ayan. So, of course, magbubutas tayo dun para yung lalabasan dadaanan ng wire. Pero dapat yung wire ay hindi magdikit dito sa aluminum. Maglagay kayo dun ng glue gun. Okay? I-glue gun nyo dun para hindi magdikit dito sa wire. Kung walang takip yung wire na gamitin. Pero kung may takip, parang ito, may takip itong wire na ginamit, okay, ay no need na maglagay, no need na i-secure doon. Pero mas maganda pa rin, para ma-secure doon, i-glue gun mo. Pero kung sakaling walang takip yung gagamitin mong wire, eh dapat talagang wag magdikit itong wire dito sa may radial holder na ito. Okay? So, ganyan. So, rebited. Pang-rebits. Kailangan nyo ng pang-rebits. Dahil marami kayong i-rebits, mga ka-Techmoves. Yan, isang ikot pa bago tayo tumaas. Tapos, itong wire na gagamitin dito,
Para sa loading coil, itong block na ito, yung haba niya walang kinalaman. As long as maabot mo dito sa pangatlo, okay, pangatlo, hanggang sa SO239, ayan, okay na yon yung haba nung wire. Ayan, mula dito sa SO239, basta hanggang maabot niya yung pangatlong level, okay, kung okay lang din na iabot mo dito sa pang-apat para for future tuning, okay lang yung ganung kahaba, walang problema doon. Okay, so dito na tayo sa loading coil. Ayan, sa loading coil na tayo. Loading coil, mahalaga po ito. Now, ito mula dun sa square boom, okay, sa square boom, ito, square boom, ang unang, ito kasi hindi element to PVC ito, PVC. Mula dun hanggang, ayan, hanggang dito sa loob, PVC ito, napinturahan lang, kaya parang aluminum, okay, PVC ito. Ito yung unang ikakabit mo dito sa may square boom, okay. Ang size nitong PVC na ito ay 3/4 size na PVC. Now, dun sa loob, kung pansin mo, parang dito, teka, sa ilalim, ayan, okay, sa ilalim, yung 3/4 na PVC, yun yung andito sa pinakagitna. Ayan, kung pansin ninyo, may palaman dito sa gitna, oh. Ayan, sa gitna ng between square boom tsaka yung 3/4 na PVC, may palaman dito sa gitna niya. Ayan. Ang gagamitin na palaman dito sa gitna, ayan, size 3/4 din. Okay, size 3/4 din. Kasi kung size 3/4 lang ang ilalagay mo dito sa may square boom, aalog-alog yan, oh, ang laki ng space. Okay, ang laki ng space. Aalog-alog yung PVC pipe. So, mas maganda, para mas matibay, para walang alog, yung PVC 3/4 na ipinasok, maglagay ka ng palaman. Ayan, in between square boom at yung 3/4. Ayan. So, ang gagamitin mo pa rin na palaman niya dyan sa pinakagitna, itong palaman na yan, ay 3/4 din. Dyan ka na rin mag-cut. Ito, paliwanag ko, halimbawa, ito yung 3/4. Okay, PVC. Ayan, halimbawa lang, ito yung 3/4, Ang gawin mo, para maging palaman ito, i-cut mo dito, mag-cut ka dito. I-cut mo dito sa gitna, ayan, gitna. Ayan, i-cut mo. Para may space dito sa gitna niya, ayan, i-cut mo yan. Para madali mo lang siyang ipasok. Okay, nagigets mo siguro, ano? Halimbawa, ito yung isang PVC na 3/4. Example lang, wala tayong makuha ang ibang PVC, Ayan. Halimbawa, parehas sila ng sukat. Para maipasok mo ito, kailangan mong butasan ito, ikat. Para madaling may space, madali mo lang siyang tawag nito, maluwangan yung butas para maipasok mo sa 3/4. Ayan, para papasok yung 3/4 na PVC. Kasi kung hindi mo ikakat sa gitna dito, cut pa gitna, ayan, dito sa gitna, yan, lagariin mo dyan, pero hindi kabilaan, isa lang, isang side lang ang lagariin mo, ayan, okay, hanggang dulo. Alright, para sa ganon ay madaling luwangan para may pasok yung 3/4 na PVC. So ganon ang gagawin na proseso. Ayan, dito sa ayan, para maipasok mo yung 3/4. Okay, ayan, pansin mo may cut na dun, may cut. Ayan, may cut dito. So hindi buo. Ayan, para maging palaman sa loob. Okay, so much for that. So yung haba nung
nitong 3/4 na PVC. Okay, itong 3/4 na PVC, ang haba niya, measurement niya mula dito sa dulo ng square boom. Ayan, mula dito sa dulo, dulo ang sinasabi ko, yung nakalabas na. Okay, so mahalaga na itong mga ito, yung nakalabas dito sa may square boom mula dyan. Okay, mula dyan hanggang sa dulo nitong PVC hanggang dyan ay 7 inches. 7 inches mula dyan hanggang dito sa dulo ng square boom. Okay, 7 inches. Yan yung nakalabas. Okay, so all in all pagka kasi itong PVC dapat hanggang dito din sa dulo. Ayan, hanggang dito. So kung i-combine mo yung measurement mula dito sa baba, okay, para mas matibay kasi pag sagad hanggang dito sa baba dito. Ayan, mula dito sa baba hanggang dun sa taas dito. So kasi ito 12 inches na to, ito 7, so 19 inches lahat. 7 inches ito itong nakalabas mula dito sa dulo ng square boom hanggang dun sa taas 7. So ito 12 inches. So 7, 8, 9, 19 inches. Yan. So 19 inches lahat yung haba nung 3/4 na PVC hanggang dito sa baba. Yan. Okay. So yun. Now sa loading coil tayo. Loading coil. Okay. Now itong loading coil mga ka-Techmoves, focus lang. Yan. Itong loading coil, yan. Yung unang wire na pagkakabitan ay dito sa square boom, okay? Yan. The same din yung loading coil nung una kong ginawa na omni-vertical antenna. Alright, dun din kinuha yung idea dito. So sa square boom, unang ididikit, ayan, ganyan siya para makita nyo kung paano dinaskartihan. Okay, so itong loading coil na ito, okay lang na magdikit dito sa may PVC pipe kasi plastic lang naman to, ito na pinturaan lang. So okay lang na magdikit itong loading coil dito sa PVC, okay lang. Alright, so yan, dito sa square boom muna, then mula dito sa square boom hanggang dun sa dulo. Yan, hanggang dun sa dulo, ito sa may pagre-rebitsan mo dito, ang distance niya hanggang dito, okay, ay 2.13 inches. 2.13 inches. Yan. Tingnan natin, i-double check na natin yung 2.13 inches. Ayan, teka lang double check ko lang. Okay, so upon double checking ng kanyang sukat, ayan, yung 2.13 inches mga ka-Techmoves ay mula dito sa pinakagitna nitong rebited dito hanggang dito sa dulo ng square boom. Okay, ulitin ko yung 2.13 inches. Ang sukat nun ay dito ko kinuha sa dulo ng square boom hanggang dun sa pinakagitna ng ito kung saan nire-rebits. Ayan, 2.13 inches mula doon hanggang dito sa dulo ng square boom. Okay, maliwanag yon. Then yung ginamit dito na wire, pwede kang gumamit dito na electrical wire gaya ng ipinakita ko sa inyo kanina. Ito, ayan, ganito ang ginagamit ko mga ka-Techmoves sa loading coil. 2.6 mm
electrical wire. Ayan, matibay ito, matigas. So yan ang gagamitin sa loading coil, mga ka-tech moves. So sa ikot, mula dito sa pinagkabitan mo dito sa may square boom, mga ka-tech moves, yung ikot niya ay ilang ikot. So pagka pinaikot mo dun papunta doon, pag nakarating ka dito, isang ikot na, tama? Then papunta ulit doon, makarating ka dito, dalawang ikot. Papunta ron, papunta dito, tatlong ikot. Okay? Then papunta doon hanggang dito, pang-apat na ikot. Okay? Sa pang-apat na ikot, magte-curve ka na. Magte-curve ka na dito. Yan, patungo doon sa pagre-rebitsan mo. So, ganun lang kasimple ang pagpapaikot nitong loading coil. Apat. Mula dito sa square boom. Okay, yung wire. Then, isang ikot. Dalawang ikot. Tatlong ikot. Sa pang-apat na ikot, magte-curve ka na. Then mag-rebits ka na. Right. So yun na mga ka-tech moves. Then yung wire na pagkakabitan mula dito sa SO239 hanggang dito sa loading coil, kung andito sana yung harapan, okay? Ito, mahalaga to. Kung ito yung harapan, kung saan ka nag-rebits, alright, sa likod mo ihihinang yung wire patungong SO239. Ayan, ipaikot ko sa likod. Ayan, nandito sa likod, oh. Ayan, sa likod. Sa likod sa pang tatlong level na ikot. Okay? Ayan, pang tatlo kasi, ayan, ito yung isa, 1, 2, 3. Sa likod dito, sa likod, dun ka maghihinang. Ayan, sa frequency na ito, nitong ginagawa natin na antenna VHF omnivertical. Okay? So sa likod, bibilang ka lang ng isa, dalawa, tatlo, doon mo ihihinang yung wire. Ayan, patungo sa SO239. So okay na tayo sa loading coil. Ayan, pataas na tayo. Yun, unti-unti ayos. So dito, so ito yung 3/4 na PVC. Ang una mong isasalpak dito na element, aluminum. Ito, aluminum na. Ayan, naririnig nyo, ano? Aluminum. Ang size nito ay 3/4. 3/4 size aluminum element. Ayan. Okay? Then, ito na. Yung distance mula dito sa dulo ng 3/4 PVC hanggang dun sa dulo, ayan, hanggang dun sa dulo nito, okay, nitong 3/4 na aluminum element, okay, ang distance anan nakalabas mula dito sa PVC, ito, PVC kasi ito mula dyan hanggang sa dulo dito, dulo, ang measurement nito ay 34.14 inches. 34.14 inches. Ayan. So 3/4 aluminum element ito, na ang size niya, measurement niya mula dito sa dulo ng PVC, okay, hanggang dito sa dulo, ayan, dito ay 34.14 inches. Okay? So baka marahil tanong nyo, gaano kahaba yung ipapasok dito sa PVC? Okay? Diskarte nyo na yon, mga ka-tech moves, diskarte nyo na. Pero dapat, kung ako sa inyo I advise kung mahaba-haba naman yung 3/4 element ninyo, isagad nyo na hanggang dito sa dulo para mas matibay dito. Okay? Hanggang dito para mas matibay. Alright? Wag lang hanggang dyan lang Una, marupok, madaling siyempre pag parang ang naka-hold lang dito ay itong PVC.
Okay, pag hanggang dyan lang. At kung hanggang dyan lang yung cut, yung ipinasok mo dito, itong 3/4, kung hanggang dyan lang, hindi mo may connect ito. Kailangan itong rivets na ito ay may connect dito sa aluminum na ito. 3/4 na aluminum. So ikaw, kung hanggang dyan lang yung aluminum na ilalagay mo, para mai-rivets nga naman, okay, pero kung ako sa'yo, yung element na ito, 3/4 element aluminum, isagad ko hanggang dito para mas matibay. Okay? Ayan. So itong rivets na ito ay may connect doon sa 3/4 element na ito. Okay? Huwag niyong kalimutan yan, ha. Bago ka mag-rivets dito, alright, dapat nakapasok na itong 3/4 aluminum element. Dapat nakapasok na. Kasi i-connect mo siya. Ayan. So grounded dito, ha, mga ka-tech moves, mula dito sa square boom. Okay? Ayan, di ba? Naka-connect na sa square boom. Then may connect din doon sa 3/4 na element. So itong wire na ito na black, i-connect mo itong black na wire na ito doon sa positive sa gitna. Ayan, sa positive sa gitna ng SO239. Ayan, o, sa gitna. Ayan, gitna, ha? Okay, so ito ay grounded, mga ka-tech moves, pero walang kinalaman yon, walang problema doon, mga ka-tech moves. Okay, kasi andito yung 50 ohms nya, andito. Alright, kaya hindi masisira yung radyo natin kahit grounded. Okay, so mga ka-tech moves, itong ginamit natin na takip numpong facing or loading coil dito. Okay, dito. Ayan, dito. Ito ay 2T. Ayan, 2T. Pininturahan lang, mga ka-tech moves, so 2T. Yung pag may 2T kayo dyan, pinaglagyan ng 2T, ayan, pwede. Alright, para may takip itong ating loading coil, para hindi mabasa, ma-direct sa sunlight, direct sa basa, ulan. Okay, isasalpak yun dun sa dulo. Ayan, may butas yun. So yun po ang takip. 2T lang po ito, yung pinaglagyan ng 2T ng motor. Okay, ayan. So much for that. Pupunta na tayo dito sa susunod na element na isasalpak dito sa 3/4. I think naipaliwanag ng maayos itong pinaka-una. So papasok tayo dito kasi ito yung susunod na isasalpak natin. Okay? Ito yung facing coil na tinatawag. So itong facing coil na ito, ayan, ito ay PVC. Focus natin. Ito ay PVC pipe na pinturan lang ng black. Ang size nito ay 3/4 pa rin. Alright. Then ang haba, yung haba nitong PVC, ayan, yung haba niya ay 23 inches. Okay, 23 inches itong haba nitong PVC. Tapos merong nakausling element dito sa, yan, dito sa taas muna, taas, huwag kayo malilito. Nakausling element ito. Ang measurement ng nakausling element ay 1 inches. 1 inches yan. Ang size nitong element na ito, aluminum element, ay 3/4. Okay, 3/4 ang size nitong element na ito. Ayan. Then dito sa baba, itong element na ito, ayan, itong element na ito, alright, dito sa baba, ang size nito ay 5/8. Huwag niyong kakalimutan, ha, 5/8. 5/8 ito. Meron lang siyang palaman nito, palaman. Ayan, napalamanan lang, mga ka-tech moves.
para hindi aalog-alog pagka pinasok mo dyan sa PVC, yung 5/8. Alright? Ayan, okay. Kasi kung i-direct mo itong 5/8 na ito dito sa 3/4 na PVC pipe, PVC pipe aalog-alog, kaya lagyan mo dapat ng mga palaman. Ayan, medyo mahaba itong palaman. Walang kinalaman ito itong sukat nitong palaman na ito. Pwede mong habaan yung palaman hanggang dito sa dulo kung gusto mo. Ayan, ang purpose lang nitong palaman na ito, kasi nga doon sa dulo noong pagkakabitan, okay, nito. Ayan, 3/4 ito 3/4, di ba? Ayan, 3/4 itong aluminum na ito. Doon natin isasalpak kasi ito, itong 5/8. Okay? Ngayon, itong 5/8 na ito, dito sa facing coil, kung isasalpak mo doon sa dulo nun, alog-alog kung walang palaman. Ayan. Okay, so lagyan mo ng palaman mga ka-tech moves Ayan, mahirap mag-focus Ayan, lagyan mo ng palaman. Ayan. Pansinin ninyo ito, parang ito, nakat may cut sa gitna para may pasok mo. Okay? Bahala na kayong dumiskarte ng palaman. Pwede kayong kumuha sa 5/8 na aluminum, pwede rin kayong kumuha sa 3/4 na aluminum size sa palaman. Basta may cut lang kasi sa gitna para may salpak mo. Ayan, diskarte nyo na. Okay? So yan yung sukat. Ngayon, pagka isinalpak mo itong 5/8 doon sa 3/4, yan dito. Ayan, okay, dito pagka isinalpak mo doon sa dulo niya, yan, isalpak ko para makita nyo. Ayan salpak natin. So papasok yan. Yan, pansin ninyo, mayroon na may nakalagay ng dyan, sinyales. Ayan, hanggang dyan lang siya. Ayan, yan, sa pinakadulo. Ayan, nakita nyo? Wait lang Ayan. So, ito yung 3/4 na aluminum. Ito yung 5/8 pero ito ay palaman niya. Pero ito yung 5/8. Ang distance nito mula sa PVC hanggang dito sa dulo ng 3/4, mula dito sa 3/4 hanggang sa PVC ay 1.4 inches. Okay? 1.4 inches yung distance nitong dalawa na to. Between yung PVC hanggang dito sa may 3/4. 1.4 inches. Okay. So, baklasin natin para ma-explain natin yung facing coil. Malapit na tayo. Ayan. So, itong facing coil, mga ka-tech moves, ayan. Sa loob, merong wire ito. Merong wire. Ang ginamit na wire dyan sa facing coil ay size 14. Size 14 na electrical wire. Then yung ikot niya, yung facing coil, mga ka-tech moves, huwag nyo nga kalimutan, yung ikot nung facing coil ay, ang ikot niya ay 30 na ikot. 30. Alright? Huwag nyo nga kalimutan, 30 na ikot. Gagawa ka ng coil. Okay? So marahil ang tanong nyo, yung diameter, ka-tech moves, nung ikot, simple lang, gamit ka ng 3/8 na aluminum size. Ito 3/8, then ang gawin mo, of course, paikot mo lang. Ayan, sample. Ayan, alright? So 1, parang ganon, 2, 3, 4, 5,
6. Ayan, sample lang yan. 6. Hanggang 6 lang tayo kasi pero 30. 30 na ikot ha. 30 na ikot. Gamit ka ng 3/8 na aluminum. Yan ang andito sa loob. Andito sa loob ito. Okay, 30 na ikot yan. Yung distance nung 30 na ikot, okay, yung distance niya sa loob nitong PVC, okay, ang distance nitong, halimbawa, ito na yung 30 although ito ay, ilan lang ito, yan, sana masundan nyo, 1, 2, 3, 4, 5 na ikot ito. Pero let's say ito yung 30. Okay, ito yung 30. Kunwari, ito yung 30 na ikot. Ayan. So, kunwari, ito na yung 30 na ikot. Yung distance mula dito sa dulo hanggang dito sa pinag-curvean, sa curve tayo curve. Kung saan mo kinerve, okay, doon ka magsusukat. Mula sa dulo hanggang sa dulo ay, ang sukat niya ay 16 inches. 16 inches. Ganoon dapat kahaba yung facing coil. 16 inches. Mula doon sa curve. Kung saan ka nag-curve, doon ka magme-measure. 16 inches. Okay, huwag niyong kalimutan yon doon sa 30 rounds. Mga ka-tech moves. So, dito sa loob, ayan, andito yung rivets kasi. Alright? So, bahala na kayong dumiskarte, mga ka-tech moves, kung gaano kahaba yung ipapasok nyo dito. Ayan. Yung ipapasok nyo na 3, dito sa taas ay 3/4 ito tama? Na aluminum, kung gaano kahaba. Basta, yung 16 inches dito sa loob na measurement nung facing coil ay ma-maintain. Okay, 16 inches. Alright, so wala namang kasing kinalaman kung gaano kahaba yung ilalagay mong aluminum. Ang mahalaga kasi sa mga antena ay kung ano yung nakalabas Okay, kung ano yung nakalabas talaga, yun ang mahalaga, mga ka-tech moves. So, basta yung 16 inches na haba nung pong nakapaikot, dapat yun ang ma-maintain, mga ka-tech moves. Ayan. Bahala na kayo kung ilan yung ipapasok nyo hanggang dito sa loob. Alright? At dun nyo ikakabit. Yung dulo, okay? Alright. Eto, pag kinat, kasi dito ka na ikat mo na dito. Ayan, ikat mo na dyan. Kasi itong dulo nito, alright, ay ire-revits mo doon sa, eto, yung 3/4 kasi na ito pumasok na dyan. So, yung dulo ng 3/4 na yon, mga ka-tech moves, ire-revits mo itong wire. The same is true dito sa baba. 5/8 5/8 yung andito sa baba, di ba? Ayan, 5/8. Alright, ayan o, andyan din yung revits nya. So, ire-revits mo din itong dulo nya. Ayan, ikat mo na din dito. Ayan. Para sa ganun ay yun ang i-revits mo dito sa dulo din dito. Basta 16 inches yung haba nitong ikot, mga ka-tech moves. Alright, diskarte nyo na kung paano nyo i-revits para may connect sa mga bawat element dito sa baba at taas. Yan, diskarte nyo na. Alright. So, ayan. I think well explained yung sa facing coil. Then, sa susunod na element, cutting na tayo pagkatapos ng facing coil. Kung saan meron yung facing coil, meron pa tayong ito yung unang cutting, second cutting, then third cutting. So ito ay, ang size nito ay 5/8. Ito yung isasalpak mo dito sa may dulo nitong facing coil na 3/4 ito. 3/4 ito tama. 3/4 ito yung element na to. Ayan.
3/4. So ang isasalpak mo dyan ay itong susunod, which is 5/8. 5/8, yan, isasalpak mo. Kung pansin ninyo, may palaman ulit. Kasi kung ida-direct mo itong 5/8 na to dito sa 3/4, alog-alog. So maglalagay ka ulit ng palaman. Ayan, dito, palaman. Ayan. So kung isalpak mo yan, yan. Okay? So yung distance nitong nakalabas, alright, yung nakalabas dito mula dito sa 3/4, 3/4 ang pinag-uusapan ito. 3/4, itong dulo nitong 3/4, i-measure mo dyan hanggang doon sa dulo. Ayan, dyan. Ang distance niyan, ang haba niyan ay 31.5 inches. 31.5 inches. So 5/8 ito 5/8 aluminum size. Okay? Element. Ayan. So dun sa dulo ng dulo ng walang hanggan. Dulo ng 3/4. Okay? Hanggang doon sa dulo nitong 5/8 ay 31.5 inches. Ayan, tanggalin na natin. Next, last. Tapos na. Ayan. So ito 5/8 sa dulo, isasalpak mo ngayon ito. Ito yung last cutting. Ayan. Ang size nitong last cutting na ito, dalawa. Una, kasi pinagdugtong na ito no, riveted na. Itong una ay size 1/2. Ayan, itong 1/2 na ito, mga ka-Techmobs, ito yung ipapasok mo dito sa 5/8. Ayan, pasok na yan. Okay? 5/8 ito Okay, so 5/8, then ang isasalpak mo ay itong 1/2, which is the last cutting. Ayan. So ito yung 1/2. Ang sukat nito, alright, ayan meron sinyalis ulit. Teka, isalpak ko. Ayan. Ayan sinyalis. So hanggang dyan ka lang mga ka-Techmobs. So mula dito sa sinyalis na yan, ito yung 5/8. Ito yung 1/2. Mula sa dulo ng 5/8, okay, mula dulo ng 5/8 na yan na may sinyal, may sign, hanggang dito sa dulo dito, ang haba niyan ay 11.8 inches. 11.8 inches. Yan. Yung nakalabas yun So, bahala na kayo kung gaano kahaba pa yung excess. Alright, dito basta ang mahalaga ito yun yung sign dyan hanggang dito ay 11.8 inches. Alright, so medyo habaan nyo lang ito mga ka-Techmobs, itong excess, para siya pang tibay. Ayan, mas matibay kasi mas mahaba, mas matibay, pero ito yung mahalaga. Right? So okay na tayo dyan. Then dito na tayo. Itong last na element ay, ang size nito ay 3/8. Yan. Ito yung last na element natin sa antena na ito. 3/8 na aluminum. Okay, size. Okay? Aluminum tube. Size 3/8. So mula dito sa dulo ng 1/2, mula dyan sa dulo hanggang doon sa dulo niya, ang distance niyan, ang sukat niyan ay 20.4 inches. 20.4 inches. Yan, 3/8 size aluminum tube. Okay? So maliwanag po 'yon. Ngayon, yung haba nung ipinasok mo diyan, bahala ka na. Ayan, wala namang kinalaman 'yon. Pero habaan mo na lang yung nasa loob na excess. Alright, so I think well explained yung ating mga sizes, sukat, distance nitong antena na ito.
Ayan, tapos na ang mga sukat-sukat mga ka-tech moves. Nakaraos din tayo. Minalat ako dun na. Lumamig na tuloy yung mainit na tubig na iniinom ko. Yun lamang mga ka-tech moves, yung ating sukat reveal, alright? Measurement reveal nitong antena na ito na Omni Vertical Antenna VHF. So nakita nyo na yung mga bawat sukat. Abangan ninyo. Masyado na kasing mahaba mga ka-tech moves eh. Kung idudugtong pa natin yung SWR result nya, okay, so gagawan ulit natin ito ng ibang video, yung SWR test nitong antena na ito. Okay, abangan ninyo. Gagawan ko agad-agad ito ng video para sa ganun may upload natin agad sa ating dito sa ating YouTube channel. Kung ngayon ka lang nakapanood or nandirito sa ating channel, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell sa tabi ng ating subscribe button para maabangan mo yung mga bawat videos na ating i-upload mga ka-tech moves. So sa susunod na mga videos natin, abangan ninyo, ipapakita ko sa inyo yung kanyang SWR result. Pero sa ngayon, hindi na natin gagawin kasi masyado nang mahaba itong ating video mga ka-tech moves. So maraming salamat, magandang buhay sa ating lahat. At ingat po tayo. Maraming salamat sa inyo patuloy na pagsubaybay, patuloy na pagsuporta sa ating channel. Paki-share po, paki-like ang video na ito para mapanood po ng iba. Makatulong po sa mga kapwa natin na mahilig sa radyo, especially sa mga mahilig mag-homebrew o gumawa. Ayan, makatulong tayo sa mga konti lang ang budget. Ayan, mga ka-tech moves. Mas masaya pagka tayo mismo yung gumagawa. Okay, so ingat po tayong lahat. Marami pong salamat. At ito po ang inyong pong channel, ang inyong pong lingkod, Tech Moves for Fun, na nagsasabing sa Diyos lamang umasa at wag sa maling akala. Magandang buhay. Magkita-kita po tayong muli.